Mayong gabi kapag laom Joy. Yes, maayong gabi kapag laom na Death. Mayong gabi kaninyong tanan mga hinigugman namong mga kapaglaom nga nagasunod ni ining atong programa matag gabi pinaagi sa inyong mga gadgets sa inyong nga kamot. Yes, atong ginapasalamatan ang atong buhi nga Dios mga kapaglaom sa iyang walay puas nga paghatag kanato sa kusog ug sa espirituhanon nga pagkaon matag adlaw ug matag gabi. Yes, og kini gayud nagahatag kanato og kalig-on og paglaom samtang kita nagapanaw ni ini nga kalibutan mga Yes, kapaglaom. that's sure. Kami gayud nagakalipay ug nagpasalamat nga kamo awong makauban na usab ni ini nga kagabhion ug matag gabi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Yes, og among buhi nga pag-ampo mga kapaglaom nga ang matag usa kanato makabaton sa kalig-on ug usab sa inspirasyon pinaagi sa pulong sa Dios nga atong mapaminawan sa matag gabi. Yes, sa milabay nga gabi mga kapaglaom atong napaminawan ang mga maanindot kaayo nga mga pagtulunan mahitungod sa pag-amping sa templo nga gipiyal sa Dios dinhi kanato nga mao ang atong lawas. Yes, mga kapaglaom og niini nga kagabhion, ika-20 na nga gabi sa atong nga series Yes. og atong pagatun-an ang suhito mahitungod sa pagsulod sa Kristohanon nga kinabuhi. Yes. Kauban sa atong 1,000 Missionary Movement Coordinator dinhi sa Central Philippine Union Conference in the person of Pastor Fernando Narciso. Exactly. And we would like to encourage you once again mga kapaglaom and as always nga mahimo nga kabahin ining ato ang ministry by sharing this program with your family members, relatives, friends, and neighbors. Yes, mga kapaglaom, and may the Holy Spirit empower us as we hear Him speak to us through His humble servant this evening. Father, lead me day by day. Ever in thine own sweet way, teach me to be pure and true. Show me what I ought to do. When I'm tempted to do wrong, make me steadfast, wise and strong. And when all alone I stand, shield me with thy mighty hand. May I do the good I know, be thy loving child below, then at last go home to thee, evermore thy child to be. Then at last go home to thee. Evermore thy child to be. Are you in search of an indisputable understanding of the truths penned in the Bible's sacred pages? Feast with us on God's abundant spiritual provisions on this series of nightly presentations, Hope of All Ages. Isang magandang gabi sa ating lahat, isang napakalaking pagkakataon para po sa akin na maibahagi ang ilang paalaala patungkol sa isang plano o panukala ng Panginoon sa bawat isa sa atin
na magkaroon ng isang pagbabagong buhay sa paningin ng ating Panginoon. Kaya napakaswerte po natin sapagkat binigyan tayo ng isang mahalagang pagkakataon sa bawat isa natin pong masilayan sa muli ang pabalita patungkol sa ating pong kaligtasan, lalo't higit sa mga bagay na pwede po nating magawa sa tulong ng Panginoon. At ito po ang tatalakayin natin ay ang kapangyarihan na makapagbago ng buhay. Pero bago pa man, nais ko pong batiin ang lahat ng mga kapatid sa Romblon Mission sa pangunguna po ni Pastor Failan, Pastor Panganiban, and Brother Dennis Federico. Kasama po ang lahat ng mga district pastors and leaders. At the same time, sa lahat ng mga kapatid po doon. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Kag sa West Visayan Conference, gusto ko man ipaabot ang akong pagpanamyaw halin diri sa Central Philippine Union Conference nga sa inyo mapinadayunon nga pagpamati sa pulong sa Ginoo. Karon nga gabi aton mabatian ang isa ka presentasyon parte sa atong tagsa ka mga kinabuhi nga makapabag-o sa atubangan sa Ginoo. Sama-sab sa ato mga kahigalaan dinhi sa Cebu, sa Samar, sa Negros Oriental Siquijor Mission, kag sa East Visayan Conference. So ako nagaampo nga kitang tanan nga nagapaminaw karon aduna tay dako nga benepisyo sa ato mapaminawan karong gabi. So mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, sa gabi pong ito ay sa aking sinabi, atin pong tatalakayin ang isang napakagandang topiko na pinamagatang ang kapangyarihan na makapagbago ng buhay ng isang tao. Aking naalaala ang isang crusade na ginawa doon sa Moscow. Ito po ay ginanap noong 1992 at sila po ay nag-imbita ng isang international speaker. At sa unang gabi na kanyang pong pagsasalita ay napakaraming mga tao ang dumalo upang pakinggan ang magandang pabalita. Kaya ito ay isang magandang mensahe para sa lugar ng Moscow, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sa tapos na kanyang pong maibahagi ang unang presentation, siya po ay pumunta sa kanyang maliit na kwarto, itong international speaker, at sa hindi po inaasahan, mayroon pong isang lalaki na tumambad sa kanyang harapan at siya po ay natakot. Sapagkat ang taong ito ay kilala doon sa lugar ng Moscow na nakakatakot, umapanganib. Kaya nabigla ang karamihan sapagkat itong lalaking ito ay pumunta doon sa kanyang maliit na kwarto. At makalipas ang ilang mga minuto, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, itong taong ito ay isang kriminal doon sa Moscow. So ngayon po, makalipas ang isang taon, bumalik itong international speaker na walang iba kundi si Mark Finley ay kanya pong nakita ang mga pagbabago sa taong ito. Kaya ito po ang nakita niya sapagkat ang isang dating kriminal ay naging isang masayang tagapaglingkod o tagasunod ng ating Panginoon sapagkat tinanggap niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Kaya wala pong imposible, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, sa isang tao na gustong tumanggap sa Panginoon. At ito na ang kanyang naging buhay. Mayroon pong panimago at siya ay isang miyembro ng iglesia po natin doon sa bansang Moscow. Kaya ako po ay natutuwa ngayong gabi sapagkat atin pong tatalakayin ang ilang mga palaala sapagkat ito po ay napaka-importante. Pero bago po yon, tayo po ay manalangin muna.
Dakila at mapagpala po naming Ama, sa gabi pong ito kami po ay nagpapasalamat at lumalapit sa inyo sapagkat wala po kaming kakayahan, lalo na sa akin, na magbibigay ng isang mensahe. Kaya ang aking pong dalangin, inyo po akong puspusin ng banal na Espiritu sapagkat kami po ay naniniwala na kayo ay makapangyarihan at ang aking pong mapapakinggan ay magbibigay sa amin ng inspirasyon, lalo't higit kami po ay susunod at tatanggapin si Kristo bilang aming pong tagapagligtas. Kaya ang hiling po namin, dakilang Diyos, sa gabi pong ito, ang bawat isa na nakikinig ay maunawaan ang aming mapapakinggan sapagkat ito po ang makapagbabago sa aming pong sarili sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pagtulong ng Diyos. Salamat sa inyo pong pagsagot sa aming pong dalangin. Ito po ay aming pinasasalamatan na matanggap sa pangalan ni Kristo Jesus, namin pong tagapagligtas. Amen. So this evening I would like, inuulit ko po, I would like to impart to you about entering the Christian life. Sa aking sinabi, marami pong magagawa ang Panginoon sa mga makasalanan. Kaya iisipin natin ng mabuti. Bibigyan po natin pansin ang mahalagang mensahe ng ating pong Panginoon. But don't you know, mga kapatid at mga kaibigan, kuminsan mahirap sundin ang Panginoon sapagkat sa ating pong limitado na pag-unawa. Pero alam nyo, ang Panginoon ay meron pong dakilang mensahe na ipapaabot sa bawat isa sa atin. Now, the Bible says in Isaiah chapter 1, verse 18, "Come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool." So this promise is a very good promise for the sinners like us. Kaya kung minsan tayo po ay mahirap lumapit sa Panginoon. But then tonight we have heard this special promise of God that all the sins that we have committed against Him and even to our fellow human beings, still God accepts us as His children. Now in 1 John chapter 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our unrighteousness." Gani wala sang rason nga kita magalihis sa tama nga prinsipyo sa Ginoo, sa tama nga pag-imbitas sang Ginoo sa kadaysa sa aton, kay bisan ano ang aton pagkatao, ano ang aton mga binuhatan, ang Ginoo sarang nga makabaton sa aton. Ang importante sa sini nga gabi sa atong pagtuon nga kita nagapati sa gahom sang Ginoo nga may ara nga pagbag-o sa atong kinabuhi. Therefore, my dear fellow believers, let us take an opportunity that God is a God who can give us a good solution sa aton tagsa ka mga kinabuhi. Now, baptism doesn't wash away our sins, but only the blood of Jesus can do that. Baptism doesn't save us, only Jesus can save. Baptism doesn't change our hearts, but it is a symbol, a sign that all these things have already taken place in our lives. So take note of that very good statement, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. Ang pangako ng ating Panginoon na tayo po ay makakatanggap ng kaligtasan as long na tayo po ay naniniwala sa kapangyarihan niya sapagkat siya ay nabayubay doon sa cross alang-alang sa bawat isa sa atin. So, it's a way of publicly indicating that we have accepted Jesus as our Savior
and intend to follow Him completely. So my dear fellow believers, sa panahon natin pong tinanggap si Kristo bilang ating pong tagapagligtas, ito po ang isang patunay na magkakaroon ng kumpletong pagbabago sa atin kapag si Kristo ang nananahan sa ating pag-iisip, sa ating puso, o sa ating buong pagkatao, sapagkat yon ang kanyang panukala sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Gani, sa karon nga gabi, ang isa sa mga senaryo nga hindi nakon malipatan, parte sa kabuhi ni Nicodemus. Nga mabasa naton sa balang nga kasulatan sa libro San Juan, Kapitulo 3. Gusto ko ning ipaabot sa kadaysa sa aton, sa mga nagapalamati, agod nga may ara kita nga idea, parte sini. Kaya importante sini sa aton, tagsa ka mga kaugalingon, samtang kita nagapaabot sa aton nga Ginoo. Nga may ara nga pagbag-o, kag maangko naton ang kaluwasan nga ginatanyag sa Dios sa kadaysa sa aton. Ang siling diri sa John chapter 3, verse 3. Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So napaka-importante na mayroong pagbabago sa buhay po natin. Kagaya sa buhay po ni Nicodemo. Alam nyo, hindi po naunawaan ng mabuti ni Nicodemo ang patungkol po dito. But Jesus Christ gives the right explanation about what is the meaning of this baptism. Now, ang sabi po dito sa versikulo 5, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So what does it mean? Born of the Spirit. So it signifies entering a new life. Ito po ay isang napakagandang karanasan ng isang tao. This is a serious transaction or business ng bawat mananampalataya sa Panginoon. Because at the end of the day, o sa inyo pong buong pagkatao, kapag tinanggap si Kristo sa pamamagitan ng santong bautismo, magkakaroon tayo ng bagong pagkatao sa harapan ng ating Panginoon, sa harapan ng ating pong kapwa kapananampalataya. Gani, importante ini. And then, ang sabi pa po dito, since entering the kingdom of God involves a completely new kind of existence, not just an old life patched up. It is called the new birth. So, water baptism is the outward symbolic portrayal of the inward change. Therefore, mga kauturan, mga kaabyanan, mga kaigsunan, ang Dios naga-ekspektar sa ato tagsa ka mga kinabuhi nga sa diha nga ato gibaton si Kristo bilang ato personal nga maluluwas, adunay pagbag-o sa ato kinabuhi. There is a change sa ato lifestyle dinhi sa kalibutan, mga kaigsunan. Unsa pa ang meaning sa baptism, Ang meaning sa baptism sa akong giingon, nga ang ato total o bugos nga kinabuhi ato nga gitugyan sa Ginoo. That is the meaning of baptism. Second, why should I be baptized? There are three things nga ato pagaiskutan dinhi. Ang ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4. Christ died for our sins according to the Scriptures. Take note of this. Si Kristo namatay sa cross alang-alang sa ating pong kaligtasan. At yan po ay sinabi ng banal na kasulatan. Pangalawa, ano ang significance? Pangalawa, He was buried. And He rose again the third day according to the
Scriptures. So, ibig sabihin, yung mga kasalanan natin pong ginawa noon, sa tapos natin pong tinanggap si Kristo bilang ating tagapagligtas, yan po ay mawawala. It will be buried, just like what Jesus did during His crucifixion. So, kahanghanga ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. At ang pangatlo po dito, mga kapatid, no? Si Kristo ay muling nabuhay sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, ang tatlong phases na ito, no? Or acts ng ating Panginoon ay mararanasan po natin sa ating sarili sapagkat iyon ang kanyang panukala sa bawat isa. Kaya sinabi sa Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So napakagandang mensahe ito para sa atin. Magsisi kayo, magbalik loob. Kaya ang aton solusyon nga mapatawad ang aton mga sala, si Kristo lang gid ang makapatawad sini. Hinulsolta, magbalik kita sa pagsunod sa Ginoo, mga kauturan, kag mga kabyanan nga nagapamati sa karon. Okay. Unsa padre ang ato gusto nga ipaabot. Christ made salvation possible through His death, burial, and resurrection. He died for our sins and was buried and then rose from the grave to give us a new life of righteousness. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Napakagandang karanasan sa isang tao, no? Na magkaroon ng pagbabago sa Panginoon, mga kapatid. And in Romans chapter 6, verses 3 and 4, ito po ay napakagandang promisa din ng ating Panginoon. Ang sabi niya dito, do you not know that as many of us as were baptized into Christ, Jesus were baptized into His death? Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. There is a 360 degree turn around sa buhay po natin. Importante, mga kauturan, mga kaigsunan, nga kita nga mga nagsurrender sa atong kinabuhi sa Ginoo. Makita sa aton bugos nga kinabuhi, nga may ara, nga pagbag-o. Kay isa sa mga mandato sa Ginoo, nga sa bulig niya, kita mausob ato kinabuhi. Magakinabuhi suno sa prinsipyo sa Dios. Okay. Isa pa nga dapat naton talupang doon sa karon nga gabi mga kauturan. Okay? Baptism means that you have died with Christ, buried with the old life of sin with Christ, and are rising to live a new life in Christ. We can benefit from those same acts just as if we'd been there on Mount Calvary and at the garden tomb, mga kauturan. Nakakabigay ng pag-asa sa atin po, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. So ano pa ang dapat po nating bibigyan pansin? But before that, gusto ko pong i-share sa inyo ang ilang mga paalaala sa bawat isa sa atin, no, before baptism comes sa buhay po natin. Anong sabi kanina? Repent, maghinulsol. So, siling ni Butler, to repent is to turn from a life of sin to a life directed by God. So, John the Baptist put more into the term. Para sa iyaha, repentance meant caring
for other people more than for yourself, being fair in your dealings with other people, even at personal sacrifice. I hope, my dear fellow believers in Christ, sa diha nga kita mibaton sa Ginoo bilang ato personal nga maluluwas, ang ato paghinulsol sa ato mga sala, no? Adunay makita sa ato tagsa ka mga kaugalingon. No? Wherever we go, asa man ta magkinabuhi dinhi sa kalibutan, makaingon ang mga tao kanato nga adunay pagbag-o sa imo sa ako kinabuhi kay mauna siya ang kahulugan sa ginatawag nga repentance o paghinulsol. Unsa pa ang gingon ni Butler? Repentance meant giving up any reason to feel secure and satisfied with your relationship with God. This is the first and foremost that we need to develop our what? Relationship with God after we repent. So, another one, repentance recognizes God's call on one's life and life's inability to sustain itself in the face of God's call and God's coming judgment. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, a repentant person chooses to prepare for judgment by changing his or her lifestyle. One who repents feels personal responsibility before God rather than personal success in view of life. Let us take upon this statement. Napaka-importante sa bawat isa sa atin ng ating pagsisisi. Dapat totoong pagsisisi. At makita ang totoong pag-uugali ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Repentance was more than a private transaction between a person and God. Repentance involved one's total relationship to the community of God's people. And repentance led to an action testifying of this repentance to the community and symbolizing what this repentance meant. And this action is baptism. So the simple presentation will inculcate in our minds, in our hearts, that God has a plan for us. After knowing na kita ay makasalanan sa kanyang paningin, subalit mayroon siyang panukala sa bawat isa na tayo ay magkakaroon ng pagbabago at ito po ay ang ating pong pagtanggap sa kay Kristo bilang ating pong tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Tayo po ay mapapalapit sa Panginoon na siyang nagturo sa atin ng tamang prinsipyo patungkol po dito. So, ano pa ang dapat po natin malaman? So, the physical act of baptism graphically represents the steps of conversion. First, we are lowered into the water. We are immersed completely, just as people who have died are lowered into the grave and covered. This indicates that we have died with Christ and have buried our old lifestyle. Baptism is a funeral of sorts, a formal farewell to an existence in which sin dominated. So I hope you understand, or we understand what this statement is saying. Then, we are lifted up out of the water by the one baptizing, just like a person being resurrected from the grave. This shows that we were a new creation, completely given over to the new life God has waiting for us. So the Bible teaches us that the true baptism is not sprinkling, is not pouring, but by immersing a person to the water. So, in verse 6 in Romans chapter 6, it says, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with,
that we should no longer be slaves of sin. Kaya, mandato po ito. Ito po ang totoong pagtuturo ng banal na kasulatan. At sa pamamagitan ng ating pong Panginoon, na siya po ang gumawa po nito ay kanya pong binigyan tayo ng tamang halimbawa. Kaya alam na alam po natin ang istorya po dito, mga kapatid, patungkol sa significance ng baptism, mga kapatid. Now, in Ephesians chapter 4, verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ang ibig sabihin po dito, isa lang ang itinuturo ng banal na kasulatan, yung baptism by what? Immersion. No? Ilubog, itubog, o ilublob sa maraming tubig. Ito po ang tamang paraan o totoong baptism o baptismo sa isang tao. Okay. Ang susunod po dito natin pong bibigyan pansin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Why was Jesus baptized? Bakit po nagpabautismo si Kristo? No? Remember that baptism not only symbolizes dying the old life of sin, but also portrays the washing away of our sins by the blood of Jesus. Like for example, sa panahon ng Pentecostes, Peter told those who were seeking release from guilt. Ano sabi niya? No? Ano sabi sa Acts chapter 2, verse 38? Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Kaya tamang-tama natin pong napakinggan po ito sapagkat gusto ng Panginoon na atin pong masundan ang kanyang pong mga hakbang. Okay, this brings up a question. Jesus never committed a single sin, no? In 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Bakit? No? Then did he permit himself to be baptized? Hindi siya nakagawa ng kasalanan. Ano sabi kanina? Repent and be baptized. Pero si Kristo hindi nakagawa ng kasalanan, nagpabautismo siya. Anong ibig sabihin po dito? There is what? A good reminder or mahalagang reminder sa bawat isa sa atin. So it was recorded in the book of Matthew chapter 3 verses 13 to 17. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and you are coming to me. But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So, yan ang senaryo sa buhay po ng ating pong Panginoon, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. At siya po ay binautismuhan doon sa ilog ng Jordan, mga kapatid. Okay, pero balikan natin, bakit po nagpabautismo si Kristo? Ano ang buot ipahangop? Kay ti wala man siya sang sala, hindi man siya makahinulsol. Nga ang ginhimo niya ini, kay gusto niya nga kita nga pamati, kita nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang mga ginatudlo sa balan nga kasulatan, matultulan naton. Kay importante ini sa kaday sa aton. Kay very essential no sa atong kinabuhi ang pagbautismo. Okay. Ang sabi po dito, Jesus was sinless. He didn't need to repent of any wrongdoing or have any guilt washed away. Christ was baptized for another reason. At ano yon? To fulfill all righteousness. Sa pagtuman sang tanan ng mga pagkamatarong. Iyan
ang kahulugan ng pagbabautismo ni Kristo, mga kapatid. He was willing to take all the steps they needed to take. Christ the Savior never asked His followers to go anywhere He hasn't been. He is always leading, never pushing. So when believers are immersed in the waters of baptism, they are following the steps of the Master. Ang buot ipahangop mga kauturan, mga kabyanan nga nagapamati subong. Ngang aton pagsunod sa balang nga kasulatan, ina ginpakita sa Ginoo nga siya mismo naghimo siya kaugalingon nga nagpabautismo sa madamo nga tubig tungod kay gusto niya nga makita nga kita nga makakasala, kita nga gusto makaangkon sang kalipay, kalinong sa Ginoo, kag may ara nga kasiguraduhan aton sundon ang ginhimo sa aton nga Ginoo. Pang-apat, why should I be immersed? So, this is the evidence, no? And it is suggesting that Christ was immersed sa akon nga ginhambal kagina through baptism. And it was not sprinkled with water, nor was water simply poured over his head. One reason John baptized Jesus in the Jordan River was because there was much water there. John chapter 3, verse 23. Ti ano pang aton nga paligban diri? No, wala ta sang dapat paligban parte sa ginatawag nga bautismo. So wala niya ginatudlo ang infant baptism. Ang ginhimo ni Kristo, no, siya mismo nga aton manluluwas, nagpabautismo siya sa suba sang Jordan sa madamo nga tubig. So kung tininuod ta nga mga inanak sa Ginoo, this is now the right time that we need to adhere what Jesus has done for our lives. Pagbigay sa atin ng kaligayahan, no, sa paglilingkod sa Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng ating pong pagtatalaga ng ating pong mga sarili sa Diyos sa pamamagitan ng bautismo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. At ano pa ang sabi po dito? When Jesus came to John for baptism, he went down into the water, and when he had been baptized through immersion, Jesus came up immediately from the water. When we understand the true meaning of baptism, ang aton nga dapat nga pagahimoon diri, hindi ining wisik-wisik, hindi ining pouring, kundi ilublob gid, itumoy gid sa madamo nga tubig. Kay amo ina ang ginatudlo sa balan nga kasulatan kag bisan mismo ang aton nga Ginoo. But according to the history, no, during the first century, nga dito sa iglesia sa Pilipos or Pilipay, ang ilang nga ginahimo sang una, gahimo sila sang baptistry, no? Ginabutangan sang tubig, madamo nga tubig, kay naintindihan nila kung ano ang pagkaimportante sa ginatawag nga bautismo sa ilang kaugalingon. Gani, damo ginaya nga tubig. Hindi pwedeng atong gagmay ra nga tubig, no? Amuna ang ginasunod, even 2nd, 3rd, and 4th century, kag nag-abot pa na sa 13th or 14th century, amo mangyapon ang proseso o mga patakaran sa baptism. But later, gin-islan ang amo nga proseso, mga kabyanan, kag mga kauturan. And it is more on what? Tradition, not the teaching of the Holy Scriptures. So, which of which ang aton nga pagasundon sa atong tagsa ka mga kinabuhi. But if you are going to ask me, I'll follow what Jesus teaches, what Jesus has done for his life. He was baptized in Jordan River. Much water, cleansing, no? Symbolizing a cleansing of the sins of the sinners. Si Kristo wala sang sala, no? Wala sang sala.
Okay. Unsa pa ang gusto naton nga gusto nakon ipaabot sa kadaysa sa aton? No? A cause for rejoicing. So, alam niyo mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, itong si Felipe ay isang talagang reliyosong tao ito. No, isang pagkakataon sa buhay niya na siya po ay lumalakad doon sa maalikabok na daan, no, ng Gaza patungong Jerusalem o Jerusalem. Siya po ay sasamba, no, sa Panginoon. Yan ang kanyang ugali. But according to the story, it says here, Philip discovered the eunuch riding in a chariot and reading a prophecy about Christ, the Messiah, in the book of Isaiah. So sa tapos na siya po ay nakapagsamba, pag-uwi, no, nakita niya ang isang eunuko na sumakay din sa karwahe at nagbabasa ng aklat ng Isayas. At sa aking pagkakalam, ito po ay chapter 53 ng Isaiah. At ang nilalaman ng chapter 53 ng Isaiah, ito po ay ang pagtitiis ng ating pong Panginoon. Ay hindi niya masyadong naunawaan. Kaya tinanong niya si Felipe kung naunawaan. Nagtanong si Felipe kung naunawaan. Ay sabi ng eunuko, hindi niya naunawaan. At sinabi ni Felipe ngayon kung ano ang dapat o kung ano ang kahulugan ng Isaiah chapter 53. Sa madaling kwento, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, sa panahong yon ay naunawaan ng eunuko na napaka-importante na tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. At naghahanap sila ng maraming tubig. No? So makonsider natin na he was baptized by the Spirit. Ang eunuko. So walang kaduda-duda na talagang siya po ay tumangkilik sa panawagan ng ating pong Panginoon. And then in Romans chapter 8, verse 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. So ano man mayroon ka, ano man ang pagkatao mo noon, sa panahon na inyo pong tinanggap si Kristo, sa panahon na inyo pong naunawaan ang Kanya pong panukala sa bawat isa sa inyo, tatanggapin tayo ng ating Panginoon sapagkat mayroon po siyang panukala na tayo ay magkakaroon ng kaligtasan na ibibigay niya sa bawat tumugon sa Kanyang panawagan. Kaya mag-isip-isip po tayo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. By faith, you can hear your Heavenly Father addressing you just as He did Jesus. This is my beloved Son or daughter in whom I am well pleased. So, I hope sa ating pong pag-aral ngayong gabi, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ang mensahe patungkol sa baptism ay ating pong maunawaan. Sapagkat mahalaga po ito sa aking sinabi, sapagkat sa gusto natin at sa hindi, tayo na gustong makaranas ng kapayapaan, totoong karanasan sa pagsunod ng ating Panginoon ay matatanggap natin sa pamamagitan ng ating pong pagtanggap kay Kristo bilang ating pong tagapagligtas, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang Roma Kapitulo 16, versikulo 16, mga kapatid, magandang paalaala yon sa atin. At gusto ko pong bigyan ng diin kasi napakaganda ang nakasulat po doon, mga kapatid. No? Marcos Kapitulo 16, versikulo 16. Sabi diyan dito, He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Ano pong ibig sabihin po dito? So I look at from the Bible Strong. Ito pong sabi po dito, Bible Strong. From, no? Sa punto pong yan, from the Greek word pesteo,
No? Believing, ibig sabihin, to have faith in upon or with respect to a person or thing, that is credit. By implication, to entrust, especially one's spiritual well-being to Christ. Believe, commit, or to trust, and put in trust with. Wala na pong iba. Ang makakaligtas sa atin ay ang Panginoon na nabayubay doon sa cross, alang-alang sa inyo at saka sa akin. Ang importante sa bawat isa, nga kita nga nagatuo sa Ginoo, aton itugyan ang aton bugos nga kinabuhi, agod nga kita maka-eksperyensya sing maminatud-on nga kalipay, maminatud-on nga kasiguraduhan sa Ginoo. This is a serious business or transaction sa tubangan sa Ginoo. This is a covenant or kasunduan natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Anong sabi ni Ellen G. White sa God's Amazing Grace, page 143? It says, Christ made baptism the entrance to His spiritual kingdom. He made this positive condition with which all must comply who wish to be acknowledged as under the authority of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Those who receive the ordinance of baptism thereby make a public declaration that they have renounced the world and have become members of the royal family, children of the heavenly King. Mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, sapat na po ang ating pong napakinggan ngayong gabi na tayo ng mga makasalanan, the only solution sa buhay po natin, kung gusto po natin na makaranas ng totoong kasiguraduhan and even salvation na ibibigay ng ating Panginoon, ang ating lang pong gagawin, magkakaroon tayo ng pananampalataya sapagkat sapat po ang kanyang biyaya. At sa pamamagitan ng ating pong pagbautismo, sinunod natin ang lahat ng mga bagay patungkol sa righteousness ng ating pong Panginoon, mga kapatid. In a sense, because baptism is the sign of the new covenant, it signifies all of the benefits that God gives to His people under that covenant. All of these fruits we gain when we embrace the gospel of salvation through Christ alone. Mga kaigsunan, mga kauturan, sa karon nga gabi, sa aton pagtuon, kabay nga kita, nakahangop sa simple, sa karon nga gabi, kay ang Dios may ara nga mensahe nga ipaabot sa kadaysa sa aton. Ang importante karon nga kita magatugyan sa Ginoo. Christ will be coming very soon. Siya magahatag sa aton sang puluyan nga yagin aman dito sa langit kag magapuyo kita dito sang malipayon kaupod sang Dios. Busa ang akon pakilooy, ang akon imbitasyon sa kadaysa sa aton. Sino man ang nakikinig ngayon, this is one of the requirements sa buhay po natin, na tayo po ay magdesisyon sa buhay natin, tanggapin si Kristo bilang ating pong tagapagligtas, at sa pamamagitan ng bautismo, tayo po ay magkakaroon ng kasiguraduhan, magkakaroon ng pagbabago sa buhay po natin. This is my fervent prayer as long as we live, no? Ang ating natanggap na katotohanan ay magkaroon ng sentimento sa buhay po natin at kasama natin ang Panginoon magpakailan-kailanman. Magbabagong buhay. Ito po ang aking mensahe. Sana wag po nating kalimutan. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos. Maraming salamat sa pagkakataong ito na muli po naming napakinggan ang inyo pong mensahe. Inyo pong ginawa ang pagpabautismo sapagkat gusto po niyong masunod po namin. Kaya amin pong napakinggan ngayong gabi sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong pong mga salita na gusto namin maranasan ang kapayapaan, kasiguraduhan at maiwasto yung aming pag-uugali sa inyo. At sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu,
kami po ay magkakaroon ng kasiyahan na makasama ka at sa pamamagitan ng bautismo, magkaroon kami ng pababago sa buhay po namin. Ang aming pong dalangin sa gabi pong ito, dakilang Diyos, sa inyong pong pagbabalik, masumpungan nawa ang bawat isa na tapat na naglingkod at maglilingkod pa sa inyo sapagkat gusto na po namin na manahan dyan sa langit na bayan na inyo pong inihanda. Salamat po ng marami sa pagtugon sa aming pong dalangin. Ito po ay aming pinasasalamatan na matanggap sa pamamagitan ng inyong pong bugtong na anak at aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat. Ang Panginoon ang siyang makasama natin ngayon. Amen! Mga kapaglaom, pinaagi sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross, gipadayag sa Dios kadaghanan ng iyang dako nga gugma sa matag usa kanato og pinaagi usab sa pagdawat sa balaan nga bautismo ato usab gipadayag sa kadaghanan nga ato siyang gidawat sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen for that. Ug pagkanindot kaayo mga kapaglaom nga mapahinumduman kita nga ang pagpabautismo dili ni siya ang katapusan sa atong Kristohanon nga paglakaw, apan sinugdanan pa lang kini sa atong maanindot kaayo nga pagpanaw dinha sa dalan kauban ang Dios, kauban si Ginoong Hesus sa kabag-uhan sa kinabuhi. Amen for that kapaglaom, Joy. And mga kapaglaom, Jesus is inviting us to walk with Him in the newness of life. Hinaot nga ato siyang dawaton sa ato ang tibuok nga kinabuhi og sa atong tibuok nga kasing-kasing mga kapaglaom. Amen. Mga kapaglaom, sa mga panahon nga kita mawala sa dalan sa atong Dios, aduna ba kita'y paglaom nga makabalik? Kinsa man ang makatabang kanato nga kita mahibalik nganha kaniya. Yes, mga kapaglaom, duyugi na usab kami sa atong suhito ugmang adlawa sa usa ka maanindot kaayo nga mensahe sa paglaom. Kauban nato si Pastor Eliezer Barlizo Jr., ang ato nga Executive Secretary dinhi sa Central Philippine Union Conference. Og sa iyang presentasyon nga naguluhan kapaglaom, Joy, God of Second Chances. Yes, mga kapaglaom, sasama gihapon nga oras. Ug kami na usab nag-aawhag kaninyo sa pag-imbita sa inyo nga mga kaparyentihan, mga kahigalaan ug mga silingan aron sila usab makabaton sa mga bililhon nga pulong sa Dios. And again, mga kapaglaom, kung aduna kamoy mga concerns, prayer request, or questions, mamahimo ninyo kining ipadala sa atong hotline numbers nga makita sa inyo nga mga screens. Yes, ug alang sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw pinaagi sa atong Hope Radio, amo na usab pagabasaw ng atong contact numbers aron usab kamo makapadala sa inyong pangutana, prayer requests, or concerns. Yes, alang sa atong Globe and TM subscribers, we have 0916-361-3777. Again, for our Globe and TM users, you can reach us through 0916-361-3777. Yes, ug alang sa ato nga smart and talk and text users, pwede ninyo nga makontak pinaagi sa 0961-811-3777. Again, alang sa ato nga smart users and talk and text subscribers, inyo may makontak sa 0961-811-3777. Thank you kapaglaom, Joy. Og daghan kad kaayon nga salamat mga kapaglaom sa inyong pagduyog kanamo sa atong pagtuon karon nga gabi. Kami na usab magaingon, let us keep our faith strong And our hope immovable here on Hope of All Ages.